Good day, sir. We're going to check all about principles and its application in marine transportations. So what is the Archimedes principles? When you put something in the water push up on it, this is upward push in called an buoyant force. Archimedes discovered that this upward push is actually equal to with high of the water that the object moves out of the way. So kung magbutang kuno kag gamit na gaan ra sa tubig, mo float kuno ni kung mas bugat pa tubig, mulubog kuno or mo sink. Key concept: buoyancy, the force exerted by a fluid that opposes an object weight. Example of buoyancy: isipin ang paglalagay ng isang block ng kahoy sa tubig. Ito ay lumulutang dahil ang tubig ay nagdudulot ng pataas na puwersa. Dito na tinatawag na buoyancy, ang puwersa nito ay katumbas ng bigat ng tubig na inilipat ng bagay. Kung mas maraming tubig ang nilipat ng isang bagay, mas malaki ang puwersa ng buoyancy. Gravity, the downward force acting on a vessel due to its weight. Sample: gravity, ang bawat bagay sa earth ay nakakaranas ng pagbabang puwersa dahil sa gravity. Inihila ng puwersang ito ang barko patungo sa gitna ng earth. At equilibrium, when the buoyant force and gravitational force balance, the ship floats. Sample of equilibrium: para lumutang ang barko, ang puwersa ng buoyancy pushing pataas ay dapat na katumbas ng puwersa ng gravity na humila pababa. Lumilikha ito ng isang estado ng balanse kung saan ang barko ay balanse at hindi lumulubog. This image illustrates how Archimedes' principle applies to the ship, focusing on the relationship between ship weight, the buoyant force, displacement, and drop. Let's discuss it simply. Understanding the first: a ship floats because of the balance between two main forces. Gravity pulling down, the ship weight pull it downwards. The water exerts an upward force on the ship. This force is equal to the weight of the water ship displaced. Ang usa ka barko naglutaw tungod sa usa ka balanse tali sa duha ka nagunawang puwersa. Ang gibutanong sa barko nagbilin ini paubos. Kini nga puwersa katumbas sa gibutanong nga tubig ang ginabiling barko. Displacement and drop. Displacement, ito ay tumutukoy sa bigat ng tubig nang nilipat ng barko. Ang isang mas mabigat ng barko ay nagpapapalit lipat ng mas maraming tubig. Drop ito ang patuyong distansya sa pagitan ng waterline kung saan magtatagpo ang tubig sa katawan ng barko at sa ilalim ng katawan ng barko. Ang isang mas mabigat na barko na kailangang malipat mas maraming tubig upang lumutang ay pagkakaroon ng mas malapit na drop. Halimbawa, isipin ang dalawang barko, isang maliit na bangka pangisda at isang malaking container ship. Bangka ng pangingisda, ang pangingisda ay mas magaan, kaya pinapalitan na ito ang mas maliit na dami ng tubig. Mababa ang drop nito dahil hindi ito na kailangang mag-dispense ng malaking volume at tubig para balansehin ang bigat nito. Topic: container ship. Ang container ship ay mas mabigat na nangailangan nito na lumipat ng mas malaking halaga ng tubig upang lumutang. Sa makatuwid, mayroon itong mas malalim na drop. Sa parehong mga kaso, ang bigat ng tubig na
inilipat ay katumbas ng bigat ng barko na naglarawan ng prinsipyo ni Archimedes. Ang pagkakaiba ay nasa dami ng tubig na nilipat direkta nakakapekto sa draft ng barko. Ang relasyon na ito ay mahalaga para ligtas na pag-navigate lalo na sa mababaw na tubig kung saan ang draft ng isang barko ay dapat na maingat sa alang-alang maiwasan ang grounding. That will be our presentation, sir. Thank you.